Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Matapos umarap ni retired Land Bank Department Manager Show Boulevard Branch, Violeta Constantino, sumunod naman si Nenita Camposano na dati ring manager ng Land Bank DepEd Branch. Pareho silang tumestigo kaugnay ng mga transaksyon sa pondo sa Article 1 ng impeachment trial ni VP Sara. May detalye si Angela Babad. Angela? Christian, halos isang oras nga lamang nagtagal ang pagtestigo ni Nenita Camposano, retired branch manager ng Land Bank DepEd. Pareho ang naging direct examination ng prosecution sa testigong si Violeta Constantino kung saan pinatunayan ang kredibilidad ni Camposano at ang authenticity ng mga tseke. Tatlong tseke dated February 20, 2023, April 19, 2023 at July 11, 2023 na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos ang in-encash umano ni Edward Fajarda, Special Disbursing Officer ng DepEd. Hindi ito konontra ng depensa. Sa cross-examination, nilinaw na lamang ni Attorney Michael Powa na lumabas sa fire exit si Fajarda para sa seguridad dahil nasa loob ito ng DepEd compound at iwas exposure sa publiko. Sa tanong ng Senator Judges kung karaniwan ba ang ganitong halaga, sinabi ni Camposano na kahit normal ang 30 million pesos sa ibang ahensya, unusual ito sa DepEd dahil nasa 10 million pesos lamang ang karaniwang transaksyon dito. Christian, sa mga oras nga na ito ay tapos na ang paglilitis ngayong araw at nakatakdang humarap sa susunod na linggo ang mga testigo mula sa Commission on Audit at House of Representatives. Christian? Maraming salamat, Angela Babad. Samantala, nagbabala ang House Prosecution Panel laban sa isang edited video na ibinahagi sa social media account ni Senator Judge Pia Cayetano. Ayon sa private prosecutor, maaari itong magbigay ng maling impresyon na may nauna ng paghusga sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May detalye si Marie Ocampo. Marie? Christian, nabahala nga ang House Prosecution matapos kumalat ang isang edited video ng mga paglilitis sa Senate Impeachment Court na ibinahagi sa social media account ni Senator Judge Pia Cayetano. Ayon kay Private Prosecutor Attorney J. Tolosa, maaaring magbigay ito ng impresyon na may mga miyembro ng Impeachment Court na nakabuunan ng desisyon bago pa man matapos ang paglilitis. Ayon kay Tolosa, higit sa nilalaman ng video, mas mabigat na issue ay ang posibleng pagkawala ng tiwala ng publiko sa impeachment court. Paglilinaw niya, hindi inamin ni Congressman Chel Jokno na naghahanap lamang sila ng ebidensya, kundi ipinaliwanag lamang niya ang konsepto ng fishing expedition. Gayunman, hindi inakusahan ng prosecution si Cayetano na sinasadyang lituhin ang publiko at sinabi pa nga na posibleng pagkakamali lamang ito ng mga namamahala sa kanyang social media account. Sa kabila niyan, sinabi ni House Prosecution na hindi sila hihiling ng pag-inhibit ni Cayetano at nananatili ang kanilang tiwala sa mga senator judges na magpapasya sila batay nga sa batas at sa mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court. At yan muna ang update sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ako si Marie Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Marie Ocampo. Samantala, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may ilang miyembro ng minority bloc na humiling na huwag nang ipagpatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga questionable proyekto sa infrastruktura. Ayon kay Tulfo, hindi na niya papangalanan ang mga ito. Ngunit gate niya, dapat ipaliwanag nila sa publiko ang kanilang posisyon. Dagdag pa ng senador, ang mga nasabing miyembro ang una ring nagdiin na may nagaganap na cover-up. Ngunit ngayon ay naghahain ng hiling na itigil ang mga pagdinig. Lumutang ang mga pahayag na ito matapos iugnay ni Senator Ping Lacson ang isang pinuno ng minority sa mga anomalya sa mga proyekto sa Taguig City. Nakatagdang isumite ni Lacson ang mga ebidensya sa komite, habang inaasahan naman na imbitahan sa mga susunod na pagdinig ang mga posibleng resource person. Wala pa namang pahayag ang panig ng minority kaugnay ng usapin. Inihain sa Kamara ni Speaker Bogie D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 10345 bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Sa ilalim ng panukala, ang mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon ay hindi na papatawan ng income tax, habang mananatili namang umiiral na graduated tax rates para sa mas mataas na kita.
mananatili ring tax-exempted ang minimum wage earners at ang mga kanilang mga benepisyo tulad ng overtime at holiday pay. Samantala, may katulad ding panukala sa Senado na inihain ni Senator Tito Soto na target ipatupad sa pagsapit ng 2027 upang mabigyan ng mas malaking ginhawa ang mga manggagawa sa harap ng pagtaas ng mga presyo. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 sa YouTube. Tumutok din sa aming social media account sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Christian Bascones. Magandang hapon.